Alright, Filipino Reaction Showbiz muna tayo mga kaibigan ha. Dito sa nagtitrending ngayon na ito na nga, Dennis Corneo at Cedric Lee at dalawa pang ibang akusado sa kasong serious illegal detention. Panalo mga kaibigan si Bong Navarro. Ito na. Guilty beyond reasonable doubt ang hatol kina Dennis Cornejo, Cedric Lee at dalawang iba pa kaugnay ng kasong isinampa ng host na si Bong Navarro. Mabigat ang sentensya sa kanila na reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong at pinagbabayad pa ng danyos. Aroy, grabe, ibang klase. Okay? Guilty beyond reasonable doubt. Oh, habang buhay mga kaibigan ha. Continue Sa na. front line ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Mula sa Taguig Regional Trial Court, eksklusibong nakuna ng News 5 na idiniretso sa Taguig City Police Station sina Dennis Cornejo at Simeon Palmaraz o mas kilala bilang Zimmeraz ngayong araw. Bakit wala si Sa dalawa, Cedric Lee? pinipilit ko silang kuhanan ng pahayag pero hindi na sila nagsalita. Agad silang isinalang sa medical examination at police booking process. Kinunan na rin sila ng mugshots. Nangyari yan ng katigan ng korte si actor TV host Bong Navarro. Yan mga kaibigan, na maliwanag dito na si Bong Navarro talaga ay panalo. Okay, ibig sabihin si Bong Navarro talaga ay talagang inapi or ginawa ng something nitong Dennis Cornejo nito at Cedric Lee. Sa tingin ko lang, kung ako lang kasi matagal ko na rin napapanood ito eh. Si Bong Navarro talaga sa tingin ko, yung nakipanood ko yung video niya, ay parang talagang malinaw na walang kasalanan. Oo. Ito nga, Cedric Lee talaga, at saka planado ito. Planado ito ni Dennis Corneo at saka Cedric Lee. Kaya tama itong dito mga kaibigan. Tama yung judge na itong dalawa ay kulong na. Continue lang. Desisyon ng Taguig Regional Trial Court, Branch 153 ngayong araw. Inatulang guilty beyond reasonable doubt sina Cornejo, Ras, Cedric Lee at Ferdinand Guerrero sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ni Navarro. Ay, ganun po ransom. Parang na rin itong kidnap po ransom palang tirada nito eh. Dennis Milite Cornejo, Cedric Lee, Ferdinand Guerrero, and Simon Palmadas guilty beyond reasonable doubt for the crime serious illegal detention for ransom. Ganon, ibig sabihin, alam ko mga ransom yan, parang yan. Kidnap for ransom na yan, pangingikil. Pares lang yun, basta pera ang napag-usapan. Ayan, ang nangyari sa inyo ngayon. Tagal, matagal. Pero ngayon lang na bahala na sila dyan. Continue lang. Ikinulong si Navarro sa condominium unit Yan, ni Cornejo noong January 2014. Doon siya tinakot at binugbog ng tatlo pang akusado. Pasa-pasa ang mata ni Bong Navarro eh. Di ba na mo na yung hostisya ngayon? Igil din daw ng 2 milyong piso para sa kalayaan ng actor host. Ganun. Ang lahat ng yan ay pasok sa kasong serious illegal detention for ransom na may parusang reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong alinsunod sa batas. Habang buhay, grabe. Sobra na mga pangyayari mga kaibigan. Kulong. Ganyan talaga mga kaibigan. Pag ikay gumawa ng kasalanan, natural pagdusahan mo. Ayan, nang ibabaw ang hustisya dito kay Bong Navarro. Na na niya, ang katarungan ay nahanap niya. Hustisya, nainiling niya. Ayan, Dennis Corneo, Cedric Lee, ano masasabi nyo? Continue lang. Dahil sa sentensyang yan, otomatikong kansilado ang bail bond ng mga akusado. Naku, Ibig walang bail? sabihin, walang piyansa at agad din silang prinoseso para makulong. Naku, walang piyansa, walang bill, no way. Pinagbabayad din sila ng 300,000 pisong danyos kay Navarro. Naku. Tanging sina Denise at Raz lang ang nakadalo sa promulgation ng Taguig RTC Nasaan na nga si, hindi ko na, Cedric Lee. araw. Kaya sila pala ang naproseso. Alas 3 ng hapon na isakay sa police vehicle ang dalawa. Nakasuot ng dilaw na t-shirt ng Taguig CTJ. Aroy, nako. Sa Bureau of Correction sa Muntinlupa si Raz. Habang sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong naman, si Cornejo. Dapat lang yan sa kanila. Kasi nga mga kaibigan, okay? Kahit pa ulit-ulitin mo yung video ni Bong Navarro nung araw, 2014, tagal na. Ay talagang makikita mo doon na si Bong Navarro ay talagang nagawa na something nitong Cedric Lee nito. Planado yung mga nila, akala siguro nila magkakapira sila.
O ang problema sa kanila, binugbog pa nila itong si Bong Navarro. Golpe ang inabot. Golpe di gulat. Pasiga-siga ang dating. Okay? Itong ni Cedric Lee, palibasa negosyante. Talagang planted. Ayan ngayon. Durog kayo ngayon dyan sa kulungan. Lifetime kaso. Nako. Sarap-sarap maging malaya. Sarap-sarap mabuhay ng normal. Ay dahil lang sa kapirahan, dahil sa pira siguro ito. Kaya nagkaganyan sila. Ayan kayo ngayon, nagdurusa. Umiiyak kayo ngayon. Sentensya kina Dominic Corneo at Cedric Lee. At dalawa pang ibang habang buhay na pagkakakulong. Nako. Continue lang. Tapos naman ng korte na maglabas ng warrant of arrest kina Lee at Guerrero. May hold departure order rin laban sa mga ito. Nako nga, tatakas yung mga yan, sigurado. Hindi rin sila makakalabas ng bansa. Ngayong hapon, nakatanggap ng impormasyon ng Taguig Police na susuko na si Lee. Hindi dumalo sa promulgation si Navarro. Nagsampa ng kasong serious illegal detention for ransom ang Apple TV host matapos ng kasuhan ng rape at acts of lascivious ni Corneo noong 2014. 2023, ibinasura ng korte ang lahat ng kaso laban kay Navarro. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News Point. Ay, maganda. Okay, aresto na agad. Okay, na ano. Hindi katulad ni Pastor Apollo Kibuloy hanggang ngayon, nahanap pa rin. Hindi na malaman kung nasaan na yon. Pero ito, okay, Dennis Cornejo at Cedric Lee, habang dalawa at iba pa, habang buhay na pagkakulong, ay talagang mga Pilipino dito, sa tingin ko lang ay medyo pumanig. Okay, pumanig dito kay Bong Navarro. Kasi nga, siguro naiisip ng mga sambayanan si Bong Navarro nga ay walang ano lang ito, natrap lang. Okay? Si Bong Navarro ngayon nga ay siyempre maraming natutuwa talaga ng sobrang-sobra. Habang buhay na pagkakulong matapos tulang guilty. Aw na mga kaibigan, anong masasabi nyo sa ito Dominic Dennis Corneo? Mag-shoota ito eh. Nagplano talaga ito ng mga something mag-shoota ito. Talagang pangingikil, ransom. Na ganun ang ginawa nila kay Bong Navarro nung araw. Nakakala siguro nila ay magkakapira sila ng malaki-laki. Kasi 300,000 yata hiningi nila nung araw eh. Ilan ba yan? 2 million? Ay grabe! Hirap-hirap pagtrabaho. Ganun lang. Kukunin mo lang ng ganun-ganun. Siyempre para hindi mahalata nga naman, hindi mahalata itong parang style ransom na nga ito eh. Ang ginawa nila, trap nila ng bugbugin itong si na ganun, kakasuhan niya si Bong Navarro, ganyan. Kunwari si Bong Navarro ay nagmanyak-manyak, ganyan. Ay hindi nila alam, may CCTV pala na nakatutok sa kanila. Bistado ngayon sila, doon binasihan siguro ng judge sa CCTV ng kuha ng mga kuha na planted. Okay? Kaya si Bong Navarro, buti na lang may CCTV. Kung wala, possible na talo si Bong Navarro. Kasi nga, CCTV ay hindi nagsisinungaling yan. Nung araw pa yan. Okay? 2014. Pero ngayon, na CCTV, nai-edit na. Baka hindi na rin paniwalaan. So, kung ngayon, ilabas, ngayon 2024 ang CCTV. Kaso, 2014 pa ang CCTV. Medyo ang mga editor ay medyo hindi pa adjusted. Okay? Wala pang masyadong lumalabas ng mga AI nung araw. Okay? Kaya pinaniwalaan talaga ito ng ng judge. Pero ngayon, yung mga CCTV nai-edit na. Japik na. Kaya medyo iba na. Alright, mga kaibigan, ano masasabi nyo dito sa Dennis Corneo and Cedric Lee na ito na nga, habang buhay na kulong, batang bilibid na. Okay? Paano na kayo? Subscribe my channel. Hanggang dito na lang. Ulit ko, reaction video lang tayo. Dito sa nangyayaring showbiz ngayon. Subscribe. Thank you. Huwag matigas sa ulo. Subscribe. Thank you. Bye-bye.